sa promise of God. Kung minsan baka pwede nating pagkamalan na yung kanyang attributes o yung kanyang katangian ay pangako rin. Amen? Diyan ba tayo? Amen. Kailan natin masasabing pangako at katangian ang isang talata sa Biblia? Kailan po? Iba ang katangian ng Diyos sa pangako ng Diyos. At kailan ito nagte-take effect? Ang lahat ng sagot ay nasa Biblia. Amen. Amen. Magbabasa ba tayo ng Biblia? Hindi. Hebrews chapter 9, 15, 16, and 17. Basahin natin. Verse 15. Kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Ang naunang tipan po, first covenant ay law. Ang new covenant ay ang grace. Tindihan ba natin? Amen. Kaya kailangan po talagang merong laging illustration o paano po i-dispensate ng Panginoon ang kanyang katangian versus sa kanyang mga pangako. Verse 16. Kapag may testamento, kailangang mapatunayang patay na ang gumawa niyon. Naintindihan ba na? Huwag niyo muna pong tingnan ito. Makinig muna kayo. At mamaya buo yan. Picturean niyo na lang. Kapag may testamento bang iniwan ng Panginoon? Alin? Biblia. Right? Pilibo ko kay Ate Rose. Nagbabasa ito. Kapag may testamento, kailangan mapatunayan patay nang gumawa niyon. Sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya'y namatay na. So, ang Old Testament at ang New Testament ay magpapatunay kung pangako ba yan o attributes ng Diyos. Naintindihan natin? Nagugulo kayo? Dapat lang kayong magulo. Dahil ngayon nyo pa lang ito maintindihan. Right? Amen ba? Amen. Ang importansya ng kamatayan ng Panginoon ay fulfillment ng lahat ng kanyang dapat gawin. Right? So itong New Testament, after his death, magmamaterialize ngayon what God has promised through Jesus Christ. Kung ano yung pinangako ng Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, mangyayari na. Kaya sa prayer, ano mang hingin niyo sa Ama sa aking pangalan,
ay gagawin. Amen. Ipagkakaloob. Right? Amen. Ay, intindihan ba natin unti-unti, little by little? Ano? Tingnan niyo po, kailan lang nag-took effect ang effectivity ng Biblia ayon sa ating binasa nung ang Panginoong Hesus ay namatay na. At yan ba tayo? May pangako sa Old Testament, lalo na specifically sa Deuteronomy 28, no? Verses 1 to 15. If you hear and obey my command, you will receive all these blessings. Kung didinggin mo susundin ang aking mga aluntuntunin at utos, ito ang mangyayari sa iyo. Bakit po? Under the law sila. Ano ibig sabihin? Kung hindi mo gagawin, wala kang tatanggaping pagpapala. Right? Amen. Bakit? Namatay na ba ang Panginoong Hesus? Hindi pa. Hindi pa nga siya sinisilang. Umuha ba natin? Amen. No? Kaya lang, mula verse 16 hanggang verse 58, napakarami po niyan. Kaya lang, cars na po yan, right? Anong favorite mong kabanata sa Biblia? Sabi ng iba, Deuteronomy 28. Hindi nang marami blessing o cards. Mas marami ang cards. Bakit may bahagi ka para matanggap mo yan? Sabi ni Pastor kanina, ang Diyos ay hindi tulad ng tao na magsisinungaling, right? Amen. Eh, ba't dito? May bahagi ang tao. Ha? Ba't dito po may bahagi ang tao? Lo kasi yung pastor eh. Ha? Lo. Kasi nandito pa sila sa ilalim ng kautusan. Andiyan pa kayo? Amen. So, hindi lahat po ay pangako, kundi attributes ng Diyos. Naintindihan ba natin? No? Okay. Namatay na ang Panginoon, dahil siya na ngayon po ang tagapamagitan ng bagong tipan. Right? Amen. Basahin ulit natin. Dahil dito, last part ng verse 15 ng Hebrews 9. Dahil dito, makakamtang ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang, ano po? Sunod nun, walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Hindi pa tayo, naintindihan ba natin ito? Amen. No? Matatanggap ba? Hindi. Natatanggap. Matatanggap. Bakit po? Ang Panginoong Hesus ay nasa langit. Tagapamagitan siya. Ha? Okay. Naintindihan na natin. Amen. So, ganyan po yan, ano? So, ang promise ng Panginoon after His death ay magkakaroon na po ng materialization. Amen. Andiyan ba tayo? Amen. Hindi na po ngayon yung tao may bahagi pa, kundi ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa kanya. Alang kahirap yun. Andiyan ba tayo? Amen. Sample. Philippians chapter 4 verse 19. Ay, basa. Tingnan niyo po. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos. Nauubos ba ang kayamanan ng Diyos? Hindi. Ano gagawin niya? Ibibigay niya ang bawat pangangailangan niyo. Tama ba yun? Oh. May bahagi ba tayo doon? Humingi lang. Ha? Humingi. Oh, ibibigay. Oh. Kita natin.
Kaninong kayamanan ng sa mga gagaling, yung bibigay sa atin, buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos. Ibibigay ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kayamanan ni Kristo Jesus. Amen. Yan ang pangako. Diyan ba tayo? Amen. Amen. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Sample lang po yan. Basa. Alam niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoon si Unti-unti Kristo. ng pastor. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Oh. Bagamat mayaman ay nagpadukha Bagamat mayaman ay naging dukha, upang yumaman kayo upang kayong mga dukha ay yumaman. sa pamagitan ng kanyang karukhaan. Oh, tingnan niyo po yan. Pangako ba? Hindi. Pangako. Pangako. Diyan ba tayo? Mayaman ang Panginoong Hesus, magpapakadukha siya, dahil tayo dukha, gusto niya tayong yumaman. Amen! 2 Corinthians 9:8. Magawa ng Diyos na Magagawa ng Diyos. Sino gagawa? Ang Diyos. Hindi tayo. Eh bakit magagawa niya? Kasi pangako niya. Amen. Diyan ba tayo? Amen. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Wow! Diyan ba tayo? Oh. Magagawa ba ng Diyos? Magagawa. Magagawa. Higit pa sa inyong pangailangan Higit pa sa inyong pangangailangan. upang may magamit Oh, kayo bakit po? Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. gawa. Wow! Palagpakan niyo ang Panginoon. Hindi palagpakan ang Panginoon. Ephesians chapter 3:20. Oh. Efeso, kabanatang 3, talatang 20. Namatay na ba ang Panginoon dito sa aklat na yan? Natay na. Kaya nga nasulat na ni Pablo yan eh. Hindi pa kayo? Amen. Sige po, Efeso, kabanatang 3, talatang 20. Sa Diyos na magagawa ng higit kaysa lahat ng maaari natin Oh, hilingin ito muna, Pastor. Sa Diyos na makagagawa ng higit pa. Wow! Doon ba tayo? Amen. No? Eh tayo, magaling lang po sa ganun eh. Pero ang Diyos hindi po. No? Bakit? Anong natangian ng Panginoon? Eh, miracle worker siya eh. Promise keeper. Amen ba? Miracle worker ang ating Panginoon. Amen ba? Hindi siya madakdak po. Totoo ang kanyang pangako. Tuloy, Pastor. at isipin sa pamagitan Oh. ng kanyang Magagawa ng Diyos. Ano? Unti-unti pa sa. magawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating Ayan, hilingin. higit pa sa maaari nating hilingin o isipin. Isipin. Sa Amen pa- ba? Amen. Higit pa sa ating pwedeng hingin at isipin. At sa pamagitan ng kanyang Oh. kapangyarihan naghari sa Sa atin. pamamagitan ng ng Kapangyarihan kapangyarihang naghahari sa sa atin. Ano yung kapangyarihang naghahari sa atin? Pananampalataya lang yun. Andiyan ba tayo? Amen. Andiyan ba tayo, mga kapatid? Amen. Amen. No? Yan lang po ay ilang sa more than 20,000 na pangako ng Diyos. Amen ba? Amen. O, tingnan nyo. Sa John, chapter 15, 16. John 15, 16. Sahin ko.
Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at matili ang inyong bunga. Sa gayon, O tingnan niyo po, nga, hindi kayo ang pumili sa akin. Sabi ng Panginoon. Ako ang pumili sa inyo. Yung pagkapili kaya ng Panginoon sa atin, mabibigo kaya siya? Talagay niyo, mabibigo kaya ang Panginoon? Hindi. Wow! Tingnan niyo, bakit niya pinili? Second line. No? Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo, no? Upang kayo'y Humayo. humayo At at magbunga at manatili ang inyong bunga. Bigo ba ang Panginoon o hindi? Hindi. Bigo ba? Bigo. Bakit po? Tingnan niyo. Sa gayon, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan na ibibigay sa inyo. Lahat ba na ng ating panalangin binigay? Hindi. Oh. Yung totoo po. Hindi. Binigay ba? Hindi. Bakit? May kulang. Amen ba? Sino may sabi? Ako ba o Biblia? May visa na ba ito? Meron. Kasi, no? Okay. Sige pa. John 15. No? 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo Ang akin is ang aking mga salita. Ito muna tayo. May nanatili ba ang salita ng Diyos sa ating mga puso at isipan? hindi. Hello, meron ba? Mayroon. Meron ba? Mayroon. Kayo lang po makakasagot niyan. Ano sabi? Hingin ninyo ang anumang nais ninyo. Ano mangyayari po? Pag hiningi mo, at matutupad iyon para sa inyo. E ba't di natutupad? Ang salita ng Diyos ay hindi nananatili sa atin. Diyan ba tayo? I am not condemning you. Hindi ko kayo po hinahusgahan. No, pinag-aaralan lang natin ang salita ng Diyos. Taas natin, verse 5. Sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Payag ba kayo nun? Amen. I am the vine, you are the branches. Payag tayo sanga. Amen. Sabi niyo, ayoko. Kaya tingnan niyo po, ano ang kasunod nun? No? Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Amen. Diyan pa tayo, mga kapatid. Gusto niyo pa? Gusto niyo pa? Sa kahinaan natin, sa 2 Corinthians chapter 12, pangako din ito ng Panginoon. Dahil si Pablo ay binigyan ng thorn of the flesh, ng kaaway, no? Di po ma-identify ng mga Bible scholar kung ano yung exactong thorn of the flesh. Pero si Apostol Pablo po ay nung lumakad, nalinsad ang kanyang balakang. No? Meron yatang sciatic nerve injury noon si Pablo, kaya hindi po makalakad. At sabi niya,
Tingnan niyo po. No? Sabi niya, verse 8, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. No? Tayo din, kung may sakit, sabi nga natin, Lord, alisin mo yung sakit ko, pagalingin mo ako. Tama ba? Amen. Amen. Pag wala tayong pera, Panginoon, alisin mo kahirapan sa akin. Pag walang bigas, ganun din. Pare-parehas lang po yan. Anything na problema, parang ganito na. No? Ganito ang kanyang sagot. Sagot ng Panginoon kay Pablo. Sabi po, pangako. May quotation mark. Ang kagandahang loob ko ay sapat. My grace is sufficient to you. Sa English po yan. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Amen. Amen ba? Ngayon po, akala natin, pag tayo may problema, wala nang ginagawa ang Panginoon. Hindi po. Lalo pong nahayag ang kanyang kapangyarihan pag tayo'y mahina. Hindi po tayo, Amen. mga kapatid. No? Ano pa? Gusto pa natin. Okay. Sige. Sabi niya John 14. Tingnan niyo po. Pangako ito. Verse 1 to 3. John 14. Huwag magbagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng inyong matitirahan? Hanggang ba tayo? Amen. Pangako ng ano ito? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, asan ngayon ang Panginoon? Nasa langit. Naghahanda ba siya ng matitira natin, Nanay Jose? Amen. Naghahanda. Kaya hindi po aksidente ng napangasawa ng kanyang biological mother ay isang karpintero. Dahil kailangan matuto ng carpentry ang Panginoong Hesus dahil gagawa siya ng silid na matitira natin. Diyan ba tayo? Amen? Kaya nagtataka yung mga Hudyo. Sino yan? Tao na yan? Di ba ang ama niyan ay isang karpintero lamang? Diyan ba kayo? Amen. Ano sabi ng Panginoon? Promise. Verse 3. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ano sabi ng Panginoon? Ako'y babalik. At isasama. At isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Amen. Hindi tayo tatambak lang ng Panginoon kung saan. Amen? Amen. Meron tayo pong proper na place kung saan po makakapiling natin ang Panginoon forever and ever and ever. Nandiyan ba tayo? Amen. Gusto niyo pa? Tama na. Basta kayo ng Biblia at makita niyo po
ang mga pangako pa ng Panginoon. Diyan ba tayo? Amen. Amen. No? Sige, last na lang. Hebrew, chapter 10. Tingnan niyo po. Verse 10, Hebrews chapter 10. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, ang Ama, tayo ay, ano daw po? Ginawang banal. Amen. Ito muna tayo. Kung sa ganang ating po bang sarili, kaya natin pabanalin ang ating sarili? Hindi. Hindi. From time to time, we are prone to commit sin. Bawat oras po, bawat sandali, pwede tayo magkasala. Bakit? Yung matay, makasalanan. Ang tenga rin, makasalanan. Ang bibig din, sobrang makasalanan. Tama ba? Amen. Hindi ba tayo? Amen. No? Pero sabi ng Panginoon, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ginawang banal ni Yesu Cristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng sa kanyang sarili, at iyon ay Sapat na. sapat na. No, wala na pong idadagdag. Once and for all. Tapos na po. Kaya wala na tayong dapat pang isipin. Dahil yun po ay sapat na. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Last, Hebrews chapter 4, 16. Kaya huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mabaging Diyos. Bakit daw po? Upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Bakit po? Ang ating Panginoon Jesus ay high priest doon sa langit. Amen. Amen ba? Amen ba? Mangyayari ba lahat? Mangyayari. Dahil ando na po siya sa langit. High priest, at the same time, ano po, ay tagapamagitan ng bagong tipan. Amen. May tanong po ba bago magtapos? Tanong? Ano? Maraming inantok. Nakakantok ba? Matuto? Okay, wala na pong tanong. Tapos na. Balik ko na sa ating MC.